maayong gabi kanyang tanan. Dumating ako dito noong 2008, so more or less nasa 9 years na ako dito sa Bahrain. Ang unang trabaho ko po dito is executive secretary ng agency, ng advertising agency. Then after that, after 3 months, lumipat ako as an executive secretary pa rin ng isang institute, Gulf International Institute. Tapos after 3 years, nakalipat naman ako sa King Hamad University Hospital as an admin support medical secretary to the chief of medical staff, as well as the personal assistant to the professor and chairman of the Department of Surgery, RCSI Bahrain. Ang present trabaho ko, ako po ang secretary ng chief of staff. So mainly hospital-wide ang tawag nito, ang aking hinaharap. So lahat ng mga may reklamo, medical, kunwari yung mga bakit namatay yung mga tao, ganyan. So ang pinakaano namin is lahat ng mga dapat iparating sa NARA or yung NHRA, ipaparating namin na walang bias, as in black and white. Bale, Irish siya. Kung boss, siya ang boss ko. Pero as an employer, King Hamad University Hospital is under Bahrain Defense Force. Parang sister company, so malaki siya. Ano naman sila, hindi naman, lahat naman iniintindi nila. Lahat ng mga needs namin as employee, binibigay din naman nila. At saka masaya, dahil welcome kami dito sa Bahrain. Dahil weak yung nanay ko, always na lang nasa hospital. Almost every week nasa hospital, madulas lang saglit, ayan na ano na yung paa niya, kasi diabetic nga siya. Yun ang nagtulak sa akin. Yes, dahil nga sa mababa ang sahod ko, so kailangan kong magtrabaho ng dalawang trabaho sa isang araw. From 8 to 1, nasa office ako, 1 to 4. Yan yung pagtulog ko, 4 to 8, back to work again. From 8 in the evening hanggang madaling araw, lalo na Thursday at saka Friday, nasa mga hotels ako. Bali, nagwe-waitress ako, yung mga weddings, naranasan ko yan lahat na magbuhat ng mga pagkabigat-bigat ng mga tray na lagyan pa ng mga baso. Tapos, during weekdays naman, yung mga magpo-promodizer ako, yung mga free taste ng kape, ng biskwit, napagdaanan ko yan lahat para lang makaipon ako ng pera may padala ko sa nanay ko. Ang pamumuno niya, talagang hands up ako. Talagang believe ako. Kasi, unang-una, taga Davao kasi ako. Ang Davao City is no man's island before, bago ang panahon nung 1986. No man's island ang Davao. Makikita mo na lang yung Davao City, nandyan yung gamit mo, biglang kukuha. Tapos, bigla ka lang sasaksakin. Tapos, kaya napigilan yon ni Mayor Duterte that time. At saka, una, syempre, yung mga tao, galit sa kanya. Natural lang eh. Pero, napaglaunan for 30 years, nagustuhan na rin namin kasi safest ang Davao. At may pagmamalaki naman yan. Ang masasabi ko lang, sana piliin niya yung karapat-dapat para maipasa niya yung dapat maipasa. Ang gusto ko lang na mas tutukan niya or mas maibigay sa mamamayan ay yung lingap sa mga mahihirap. Kasi isa po akong beneficiary ng lingap para sa mahihirap. That time, way back 2005 or 2004, dahil nga yung nanay ko nga may sakit, every now and then pumupunta ako sa City Hall para lang magpapirma. Kasi every day, ang gamot ng nanay ko, 2,000, 5,000. Tapos yung debridement niya, every week, hindi ko kaya. Kasi syempre, yung anak ko noon maliit pa, bibili pa ng gatas, bibili pa ng diaper. Tapos at the same time, humingi din ako ng tulong sa PCSO. Lahat, ginawa ko lahat through his recommendation. At saka,
yung Hope, Children of Hope, gusto ko ring makatulong doon kasi ang mga bata na nandoon ay yung mga may cancer. Yun ang yun ang nagustuhan ko sa programa niya, yung sa health. Excited po ako kasi si Tatay Digong ay parang tatay ko na din. Kasi para kaming mga bata na pag nagkamali, nandyan siya. Sasabihin niya sa yung pagkakamali mo. Tapos, marirealize mo na, ay, mali pala yun. So, kailangan balanse. Siya ang taga-balance ng namin. Although, oo, nagmumura siya. Pero, sa totoong buhay, totoong tao po si Mayor Duterte. Ang mensahe ko lang sa kanila, pag-isipin na lang mabuti. Kasi, minsan dahil sa pera, nakakalimutan nila kung ano talaga yung aim, doon talaga yung rason kung bakit nandito sila. Marami na rin kasi kaming naharap at na-assist ng mga Filipina na after 3 months, 4 months, gusto nang umuwi ng Pinas kasi hindi kinaya ang trabaho. Hindi naman lahat ng mga Pilipino na nakakuha or ng employer na magandang sa'yo, tawag ito, maganda yung pakikitungo sa'yo na in-accept ka na as a tao, hindi hayop. Kaya pag-isipan nilang mabuti. Kung dito man sa Middle East, isipin nila kung magkano talaga ang sahod nila. Kasi minsan, nakalagay doon sa agency nila, $400, so pagdating pala dito, 80 BD. Umaabot lang yan ng 10,000. Tapos, ayan na, expected din ng pamilya niya sila sa Pilipinas na, uy, malaki yung rate ng Bahrain, 133. Hindi nila alam na 70 BD or 80 BD lang, magkano lang yun. So, ganun ang mag-isip sila at saka yung pamilya nila, i-accept nila kung magkano talaga. At wag magmalaki na, oy, naka-abroad ako, ganitong sahod ko, ganyan ang rate ko. Pero hindi nila alam na wala na palang kinakain dito. Tapos yung iba naman, may mga matitigas ang ulo na pinagbawalan na walang day off, tatakas. Tapos hanggang sa nagka-problema na dahil inanuhan na sila ng runaway, tapos maya-maya, malaking problema na rin sa embassy. So, dapat pag-isipan nila. Mabuti, yun lang po. Isa po ako sa Executive Officer ng Pinay Ikaw Na, Bahrain. Ito ay non-government organization. Bali, ang pinaka-aim lang po namin is empowerment for women. Kaya nagbibigay kami ng assistance sa mga babae at saka yung mga lalaki na rin na naliligaw ng landas. Tapos, aside from that, tumutulong po kami sa mga distress at ang pinaka binigyan namin ng pansin ay yung mga cancer patient. Kasi mahirap magkasakit dito sa Bahrain, lalong-lalo na wala kang kapit, wala kang pamilyang kinakapitan. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin sila sa ospital, nag-ano kami ng counseling, tapos prayers, tapos pag kailangan ng pera, kukuha kami sa fund namin. Yung fund naman namin, kinukuha namin yan sa mga event, doon talaga ibibigay kasi payback time. Payback time ko rin kay Mayor kasi isa akong beneficiary, payback time ko to sa kanya. Kaya ako, aktibo sa organisasyong ito, ang Pinay Ikaw Na. Actually, ang Pinay Ikaw Na, 2 years na siya. Ako na ngayon ang presidente ng Pinay Ikaw Na. And then, nagpapasalamat ako sa mga supporters ng Pinay Ikaw Na dahil mula noon hanggang ngayon, yung tiwala nila buo. Tapos yung isang organization naman na nabuo is Duterte 2016 Friends from Bahrain. Ang pinaka-aim naman po dito, ginagather po namin or binabalik, hindi naman sa ini-explain po namin sa mga tao na yung mga galit sa embahada. Marami pong galit sa embahada. Ito po yung mga pasaway na kahit anong sabihin mo sa kanila, yun pa rin ang masusunod yung nasa utak nila. So kami yung parang tulay na
"Oh, ganito ang ginawa mo, bakit mo 'to ginawa? Alam mo bang ikaw ay mapapariwara?" Tapos minsan pa nga pinapagalitan na nga kami. Kasi may tatawag, "Ate ganito, ganyan, gusto kong umalis dito." Ang ginagawa namin, tumawag ka ng taxi, dumiretso ka ng embassy. Pero bago namin siya anuhin, ano yung passport mo, anong CPR mo, kailangan nandun ka sa embassy. Kung meron lang akong sasakyan siguro pinick up ko na sila lahat. Pero nung time na yun, pasalamat din naman ako dahil sa nakikiusap ako sa kanila na huwag kayong mag-run away kasi 'pag mag-run away kayo, kayo ang mahihirapan. Tapos 'pag dumiretso kayo ng embahada, matutulungan kayo kasi span lang 'yan ng oras, eh. 'Pag isang oras nandun ka sa embahada o 30 minutes na sa embahada ka, tutulungan ka. At kung meron kang agency, ibabalik din naman sila sa agency. So, nasa process pa rin 'yun. Isa sa pinaka-challenging na ginawa ko as a OFW, may isang ka-saloon mate. Do'n kami nagpapaganda, nagpapagupit, ganyan. And all of the sudden, may anak siyang 1 year old, almost 1 year old. All of the sudden, may tumawag, "Ate, ate, walang magbabantay kay Baby R." "Bakit?" "Kasi si ano, manganganak." So, nanganak siya, nasa ospital. Tapos no'n walang magbabantay sa bata. Tapos dahil nanganak siya na walang asawa, so nakulong siya together with the baby. Eh, sino ngayon ang mag-aalaga kay Baby R? So, dahil si Baby R walang ano, nung time na yun pumunta pa ako sa dating konsul, binigyan niya ako ng papel na as a, ano bang tawag nito? As a, may papel na ako mismo mag-aalaga sa kanya na hindi rin ako makukulong. Although sinasabi ko, "Ma'am, kunin niyo yung baby." Sabi niya, "Walang mag-aalaga niyan dito." So, ako nag-alaga, bale 'pag nasa opisina ako, nilalagak ko siya sa isang nanny, tapos yung nanny, dun ko siya nilalagay from 8 to 5. Tapos nung nalaman ng bossing ko, ng Irish boss ko, siya mismo nagbabayad ng ano, ng pang-nanny. Tapos yung ospital naman, binibigyan ako ng gatas at saka diaper. Tapos yung pharmacist naman namin, binibigyan na kami ng bigas para sa bata. Sabi ko, "Ma'am, hindi pa naman 'to kumakain ng bigas." Lahat po na malaking tulong talaga. Tapos, hanggang sa inayos ko yung papeles ng mag-ina na nasa 1 taon jail. After 3 months na pwede nang umuwi yung baby at saka yung nanay, talagang I see to it na kasama nila si Baby Rashid. And maganda rin naman ang turnout ng pag-uwi nung nanay dahil ngayon nasa Amerika na siya. So, yun ang pinaka-challenging at nakikita ko yung bata na maayos at yung nanay naman may trabaho. Kahit na gano'n ang nangyari sa kanya dito sa Bahrain, maganda ang naging ano, nung pag-uwi niya.